Nauwi sa trahedya ang victory parade ng Liverpool fans sa England. Ito'y matapos araruhin ng isang sasakyan ang mga nakisayang football fan. 27 ang sugatan sa insidente, kabilang ang isang bata at isang matanda. Naaresto naman agad ang 53 taong gulang na driver. Itinuturing naman na isolated case ang insidente. What I can tell you is that we believe this to be an isolated incident, and we are not currently looking for anyone else in relation to it. The incident is not being treated as terrorism. Tila halos nauubusan na ng pasensya si US President Donald Trump kay Russian President Vladimir Putin. Ito'y bunsod ng patuloy na pambubomba ng Russia sa Ukraine kahit nakalatag na ang planong peace talks o ceasefire. I'm not happy with what Putin's doing. He's killing a lot of people, and I don't know what the hell happened to Putin. I've known him a long time, always gotten along with him, but he's sending rockets into cities and killing people, and I don't like it at all. Babala ni Trump, posibleng bumagsak ang Russia kung hindi titigil si Putin sa pambobomba sa Ukraine. Matatandaan na hindi bababa sa 13 ang nasawi sa pinakahuling pag-atake ng Russia sa Kyiv. Libo-libong Israeli ang nagmarcha sa Old City ng Jerusalem. Bahagi ito ng selebrasyon para sa reunification ng East and West Jerusalem matapos ang digmaan noong 1967. Bitbit ang kanilang watawat, binuhay ng hiyawan, kantahan at tawanan ng mga tao ang pagtitipon. Nagpakalat rin ng mga pulis sa lugar para magbantay sa seguridad. Sa loob ng Western Hall, isang giant Israeli flag naman ang kanilang inilatag, habang spotted naman na bumisita ang ilang mga opisyal ng Israel sa nasabing lugar. Joyce Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.